Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Ineta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about sola scriptura or scriptures alone. So our scripture is all about Acts chapter 17 verse 11. So NIV version. Now the Berean Jews were more noble characters than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapakita ng pagiging masigasig ng mga taga-Berea sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. So, sila ay pinupuri dahil bagamat bukas ang kanilang mga puso sa pagtuturo ni Pablo. So, sinuri pa rin nila ang kanyang mga tinuturo gamit ang mga kasulatan. So, ipinapakita na ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan at dapat laging tingnan at suriin ang anumang aral o turo laban dito. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the scripture is the highest authority. So, alam naman natin na ang Biblia ang panghuling batayan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pamumuhay. So, higit sa anumang tradisyon o opinion. So, second is the scripture has no co-equal. So, lahat kung ano man yun nasa isip natin is walang anumang tradisyon, opinion o karanasan ang maaaring tumumba sa salita ng Diyos. So last is the scripture is sufficient for salvation. Alam naman natin ang salita ng Diyos ay sapat upang ipakita sa atin ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo or Christian living. So, sa pamamagitan ng Bibliang ating natutunan ang tamang pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. So, knowing God and His will. So, sa Biblia, nakikita natin na ang Diyos ang kanyang kalooban ay para sa atin. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is surrender all our beliefs and interpretation. So, dapat natin ibigay ang ating mga sariling opinion sa katuruan ng ating Biblia. So, second is submit tradition, reason, and experiences. So, dapat natin i-align yung lahat ng ating mga tradisyon, pangatwiran, at karanasan sa pamantayan ng kasulatan. So, last is supplement our studies of the scripture with prayer, careful exegesis, and fellow believers. So, yung tatlo na yun, yung una yung prayer and dependence on the Holy Spirit. So, dapat tayong manalangin at umasa sa gabay ng banal na Espiritu na sa pag-unawa ng salita ng Diyos. So, second is careful exegesis. So, pag-aralan ng Biblia ng mahigit, ng maingat upang tuklasin ang tunay na kahulugan sa halip na ipilit ang ating sariling interpretation. So, third is fellow believers interpretation. So, dapat tayong makinig din sa mga pananaw ng ibang mga mananampalataya upang lumago sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is the teaching of the scriptures or as our ultimate standard to test the truthfulness of our tradition, reason, and experience. So, para sa akin is mahalaga na gamitin natin yung turo ng kasulatan bilang pamantayan dahil ito ang natatanging salita ng Diyos na may kapangyarihang ihayag ang katotohanan. So, ang ating mga tradisyon kasi, pangatwiran o reasoning at experiences ay maaaring magkaroon ng pagkakamali. Ngunit sa Biblia ay walang pagkukulang. So, ito ay hindi nagbabago at tapat sa lahat ng panahon. So, sa pamamagitan kasi ng pagtutok sa kasalanan, natutulungan tayong maunawaan ang kalooban ng Diyos at maiwasan yung mga maling aral at manatiling nakaugat sa katotohanan na hindi nababago sa atin.